Naniniwala si dating Senador Franklin Drilon na pork barrel ang daang-daang bilyong pisong pondong isiningit ng Bicameral Conference Committee sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways. May mga questionableng alokasyon din daw ang sektor ng edukasyon na pwedeng idulog sa Korte Suprema. Nagbabalik si Mean Los Baños. Kung si dating Senate President Franklin Drilon ang tatanungin, barya lang ang ibinawas ni Pangulong Bongbong Marcos sa halos 6.33 trillion pesos na budget na pinirmahan niya para sa susunod na taon. Sa ilalim kasi ng 2025 General Appropriations Act o GAA, higit 194 billion pesos lang ang vinito o inalis ng Pangulo, kabilang ang 26 billion pesos na alokasyon para sa DPWH. Kaya kahit binawasan, higit 1 trilyong piso pa rin ang natirang pondo sa ahensya. Puna ni Drilon, mahigit 288 billion pesos ang dinagdag na pondo ng BICAM sa DPWH. Kaya kahit binawasan ng 26 billion, malaki pa rin ang natirang questionabling pera. Marami pa rin na iwan na pork barrel doon po sa DPWH budget. Insertions po ang tawag. Kaya wala masyadong pagbabago. Kahit si dating Finance Undersecretary Chelo Magno, kinwestiyon ang maliit na kinalta sa budget ng DPWH. Parang pakonsuelo de bobo lang po talaga yung ginawa ng presidente na kunwari ay hinimas-himas yung budget at kunwari ay responsive. Samantala, pinuna rin ni Drilon at Magno ang alokasyon sa education sector. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, dapat edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon sa taunang budget. Pero sa 2025 budget, mas malaki ang 1 trilyong binigay sa DPWH kumpara sa 737 billion pesos lang sa DepEd. Lumaki lang ang alokasyon sa education sector nang isama sa computation ang binigay na pondo sa CHED, TESDA, state universities and colleges, pati ang pondo ng ibang eskwelahan gaya ng Local Government Academy, Philippine Public Safety College, National Defense College, at maging Philippine National Police Academy at Philippine Military Academy na pare-parehong nasa ilalim dapat ng DILG at Defense Department. Tingin ni Drilon, pinilit lang isakay sa budget ng edukasyon ang mga ito para hindi ma-question ang constitutionality ng 2025 budget. Pwede po yan na issue na dadalhin sa Korte Suprema. Dahil ngayon ko lang narinig yan. Traditionally... Una nang sinabi kahapon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na naaayon sa saligang batas ang pinirmahang budget ng Pangulo. Kaya kumpiyansa silang harapin sa korte ang anumang petisyon para questionin ang legalidad ng GAA. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.